pag-uusapan natin si Ann Curtis, pero this time, gusto kong bigyan ng pagkakataon na maikwento ko rin naman sa iyo ang naging pakikipagpanayam namin kay Jasmine Curtis Smith, di ba? Ang mas nakakabatang kapatid ni Ann Curtis na talaga nagbibida rin naman, lalo nga't pinalabas na ang asawa ng asawa ko. Na pinagbibidahan nga po nila ni Lizelle Lopez, River Cruz, si Joe Embascon, kasama sina Gina Alahar, directed by the famous and the magaling na Loris Guillen. Pati na rin yung mga movies niya, syempre. Pinaka-classic nga doon yung Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. Charot. Nandiyan bang Mr. Ko? Ang asawa ko na asawa ng bayan, something like that. Nakakatawa yung mga pelikula nung 80s, ano. Anyway, eto si Jasmine. Nakakatuwa siya kasi na very honest siya sa pagsasabing yung kanyang boyfriend ngayon for nearly 8 years or ngayong February yata sila mag-anniversary. Nearly 8 years na sila ng kanyang boyfriend na si Jeff Ortega. Napakagwapo nito. At mula din sa angka ng mga Ortega dun sa Ilocos, ano ba tawag natin yan? South o North? North ba yun? O tawag sa Norte. Na isang negosyante ng showbiz, and ang ganda ng kanilang love story, and sinabi nga niya sa naging panayam niya doon kay Kuya Boy Abunda sa Fast Talk na kulang na lang yung kasal. Although nakaplano naman silang magpakasal, ang maganda raw dito is very supportive on both sides. Yung side ni Jeff at saka yung side niya ni Ann, at lalo na si Anna, ate niya, na tanggap yung kanyang pakikipag-live-in, di ba? Kasi ngayon ang mga bata, mga tao ngayon, di ba? Mga tao ngayon talaga namang may ganoon na sa panahon, alin kung mga 70s yan or kasabi nating mga early 80s, kukondinahin na siguro yan si Jasmine, ng mga moralista diyan, ng mga ibang mga nagsusulong nung empowerment na sinasabi nila kailangan kasal muna bago magsama. Well, sa panahon po ngayon kasi, lahat naman ng bagay na pag-uusapan. And sabi nga ni Jasmine, mga adults na sila na naiintindihan na nila yung pros and cons ng pag-live-in together. In fact, sabi pa nga niya, nag-umpisa lang daw na para nakikisip over lang doon sa kanyang unit, sa condo unit niya. Tapos biglang nagkaroon na ng bag na nagdadala na ng pampalit ng mga damit, and then nagkaroon na ng maleta hanggang sa may sarili ng cabinet itong si Jeff, dahil nga yung mga line of work nila is nandito sa Metro Manila, and may mga businesses na inayos, habang si Jasmine naman is very busy sa kanyang showbiz career, plus from time to time na nag-abroad siya, then may mga ginagawa at may mga pinagkakaabalahan ding negosyo. So sa ganun nag-umpisa daw yung lahat, and right now napansin na lang nila na parang oo nga, nagsasama na tayo bilang husband and wife, kulang na lang yung blessing ng kasal. Nasabi naman nila very soon ay gagawin nila, at iaano nila sa mga parents nila, sa mga families na nagsumusuporta sa kanila, na mga Kristiyano pa rin sila na naniniwala sa bisa ng kasal o pagpapakasal sa simbahan or what. So, nakakatuwa lang. Kasi nung naging panayam ko siya, nung kinapanayam namin siya, kasama ko si Arniel Sirato ng PEP. Talaga kami dalawa, kinorner namin siya, at maraming salamat sa kanyang manager na si kapatid na Betchay Vidanes sa pagpapaunlak sa amin, at saka dun sa GMA7 kasi na-corner nga namin siya, at napag-usapan namin yung issue na yun tungkol sa live-in. Though, syempre, tumutok din kami dun sa bago niyang teleserye na Asawa ng Asawa Ko, at sinasabi nga natin ng paulit-ulit, at kahit si Ann Curtis na lalo na ng Best Actress, inaamin niya na mas magaling at mahusay na actress itong kanyang kapatid na si Jasmine Curtis. Na sinabi nga ni Jasmine, medyo nape-pressure siya dahil yun nga, from afternoon nasanay siya sa mga series na nasa afternoon lang pinalalabas. Ngayon ay nasa prime time na po siya sa Kapuso Network. Eto na po, pakinggan nyo po ang naging pahayag namin po sa kanya, at sana po mag-enjoy kayo. And let's congratulate Jasmine, kasi hindi naman siya nagiging pariwara or hindi naman siya nagiging bad example sa ating mga kababaihan at sa mga ibang Pilipina dyan. Kasi nga po, pinaninindigan naman niya at saka ng kanyang boyfriend na si Jeff Ortega ng pagmamahalan naman ay walang sinusukat
sukat na kung ano pa man, for as long as nandoon po yung respeto, nandoon yung tiwala, at nandoon yung trust, loyalty, and love, and respect. O, di ba na sinasabi niya? So, eto po, pakinggan po natin lahat si Jasmine Curtis Smith sa aking naging panayam dito lamang po sa Unbearable Channel! Exactly! Congratulations kasi napaka-intense ng role mo. Sobra pong intense. Napaka-intense, napaka-komplikado ng nangyayari sa sa buhay ni Christy. Kaya po talagang one of my biggest acting challenges to date, especially for TV po. Ito talaga, pinaka napasabak. Parang bigla po. Naghuhugutan ng emotions. Opo, kailangan po hanapin Opo kasi yes. Iba yung setting. Ibang setting, iba yung range ng experiences, and tulad nga po ng nabanggit ni Director Reese kanina, dahil hindi ko pa na-experience yung mga ibang bagay tulad ng pagiging asawa, nagkaroon ng anak, makidnap, maputulan ng daliri. Yung hahanapan mo ng emosyon, minsan wala talaga siyang connect sa nangyari, pero yung sakit, yung lalim, kailangan matuklasan mo yun sa sarili mo, otherwise hindi mo fully magampanan ng maayos yung hinahanap ni Direk. Ay, no! Pressure sa kanya. Sobra pong pressure. Opo, sobra. I mean, na-pressure na rin po ako nung nalaman kong afternoon din. Kasi iba rin po ang kalakaran ng afternoon, iba rin po ang audience, and Correct. matindi din po ang labanan sa afternoon slot. So, mas tumindi yung tension sa katawan ko nung nalaman kong, na-move pa kami sa prime, takot na nga ako sa afternoon. So, I guess sa tagal lang din po ng break from doing TV, mas iba yung kaba po ngayon. Mas may excitement na kaba. Yeah. First time mo bang gumanap ng ganito kamature na role? Yes po, first time. Kasi nag-portray na po ako ng mother role noon, pero 2 weeks lang na cameo. So now, mas in-depth siya, mas matindi yung relasyon dahil 9 years old na yung bata, and may asawa pa akong kailangan intindihin. Whereas yung mga past role na may anak ako, single mother, and I know very well paano single mother because my mom was one. Eto, hindi ko alam. Sino peg mo? May peg ko ba sa ginagampan naman? Especially may anak ka. Actually po, wala akong specific na naisip na peg. Inisip ko lang, paano kaya yun? Dahil kakapanganak lang ng may iba kong kaibigan, and inisip ko paano kung nangyari yun sa kanila, ano kaya yung magiging effect noon, lalo na at this age. Sa batch namin, parang magsisimula pa lang yung pamilya mo. Ang dami ng parang hindi meant. So, mahirap talaga kasi nga panibago, and wala pa akong ganun. But thank God may mga kaibigan na may mga anak na, may mga asawa na. So, doon po ako humugot. Napanood mo yung fast talk. Nasulat ako na, nag-date mo na talaga yun. Yeah! Ang relationship yung pinasok mo. Yung taon, 4, 5, Na ang live-in, wala pa yatang 2 years. Advance kami! Advance kami. Opo. Opo. Yes. And I know a lot of people, pag ganun nakatagal, parang, eto, lalo na, they say make or break at 7 years. Yes. But kami kasi parang napatunayan namin na, no, ito nga yung perfect place na kapag hindi tayo nagkakaintindihan, wala tayong choice but to fix it because we're together in one roof. So, ano siya po, parang it's been really good for the both of us na... plano talaga. Opo. Tsaka, well, actually, organic na nangyari yung live-in. Pero, ano kasi kami, very conscious sa timeline namin. Okay. Parang gusto namin sana sundan yung traditional na kasal muna,
pwera lang sa live-in, nauna na yun. skip na namin yung step na yun. Pero po yung kasal muna, tapos mag-anak, no? Sana ganun pa rin ang timeline namin. Pero hindi ka nagmamadali, may pakasalang kayo na yun. Hindi po. I guess, dahil sobrang tagal na rin namin, alam namin it will happen naman, natural. And dahil parang kasal na rin po kami, it's nice to know na yun na lang naman yung kulang. Kulang yan. Oo. Pero it's in the plan. Yes, definitely in the plan. Opo. Invite mo na sila. Sa wedding? Ay, joke. Sorry. Oy, pahamol na question na lang. Opo. Meron bang ikaw na experience na nakakatakot dito? Kasi may mga pinunta ko yung bundok, etc. Nadisgrasya ka ba doon? Oo. Actually, wala naman po. Ano lang, talagang tawang-tawa lang kami nung una naming na-experience na maputik na talaga. Tapos hindi kami lahat makaakyat sa set. Nandun na lahat ng camera, nandun na lahat ng mga tao. Kaming cast na lang, struggle umakyat ng set dahil nadudulas talaga kami. Rizal po. Tanay and Taytay. And then minsan Subic, minsan Batangas. So, thankfully wala pong mga accident or anything considering ang daming action, mga sampalan, but all safe, all well done, and ano po talaga. Woo! Takot ako, kinakabahan ako sa show na to. Opo. Invite na, Miss Primetime. Ay, oh my God. Ayan po, maraming salamat for being here today and I'm inviting you all to watch Asawa ng Asawa Ko, 9:35 p.m. Mondays to Thursdays. Starting na po yan, January 15. Samahan niyo po kami sa journey ni Christy Manansala Salcedo. Thank you. Thank you.